At pag-uusapan natin ngayon ang isang napaka-importanting bagay dahil alam mo mga kababayan, kahapon po tayo ay pinalad na makausap ang Brave 18. Yun. At grabe ho yung tanungan kasi alam mo ito nung nagkausap kami nung abogado, sinabi ko, attorney, hindi pwedeng gusto ko pwede kong itanong lahat Hindi pwede akong pigilan. Aba? Ang yabang ni Banat Bay. Sabi ni attorney, kahit ano itanong mo lang, basta wag tungkol sa asawa nila. Gago! Wag mo daw itanong, pati yung love life, wag mo itanong. Gago! Attorney, yun nga yung tatanong ko sana Pag may maleta ba, marami bang jowa? Gago! Yun Kasi, alam mo naman, di ba, meron niyang isang senador dyan, sabi niya naku, baka hanapin sa akin ng asawa ko yun. Naku po, baka dinala mo sa 7-Eleven yun at bumili ka ng Pepsi. Gago! Di ba? Alam mo, ito, walang biro ito Ngayon, ikikwento ko sa inyo yung aming napag-usapan. At yung aking mga sundot at mga kasi alam mo, ako, dati akong investigador. Wala akong biro, ako po ay investigador. Hindi ako nagbibiro, baka kala ninyo. Sa dami-dami ho nang nag-a-apply sa akin para sa Mocha Girls, natutunan ko na mag-imbestiga. Gago! Nagkataon lang mga lalaki ngayon ito. Yung mga iniimbestigahan ko ng mga kababaihan na nag-a-apply sa Mocha Girls, iniimbestigahan natin yan. Kasi meron dyan, kasi alam niyo naman yung patakaran, bawal ang asawa, bawal ang jowa. Di ba? Tapos tinatanong natin, syempre, dahil gusto nilang pumasok sa Mocha Girls, magsisinungaling na ngayon yan. Meron dyan, sasabihin, walang asawa, walang jowa. Sabi ko, sino yung nasa labas? Na nag-aantay habang nag-audition ka. Akala niya, hindi ko makikita kung paano siya ibinaba. Kasi kung grab yun, binaba siya, umalis. Tumambay. Sabi niya, sir, pinsan ko po yun. Sabi niya, pinsan daw niya yung naghatid sa kanya. Wow, tangina, ang sweet ng pinsan mo Nagkikis kayo bago ka bumaba Gago! Sabi ko, yan ba ang ganyan ba ang pinsan? Ang problema, di niya alam, may CCTV ako. Yung mga langaw doon, nilagyan ko ng camera. So pagka tigil niya doon, may tumungtong na langaw sa harap. Nakita ko. So ganun tayo, investigador tayo. Alam natin kung isang tao nagsisinungaling. Alam natin kung tinatarantado lang tayo, nagpapalakas. Alam natin kung sumisip-sip kasi ngayon, uso yan. Uso ngayon yan sa trabaho. Yung, hindi, ito walang biro. Di ba mga kaibigan ninyo dyan sa trabaho ninyo? Marami dyan umaangat, hindi dahil sa magaling. Hindi dahil sa kung hindi dahil sip-sip. Naririnig ko yan sa mga empleyado, sa mga kumpa-kumpanya. Maraming ganyan, di ba? Yung iba nga nagpapabengbang pa para umangat Di ba? Usong-uso yan Napapanood yung pa nga yan sa Gago! Hindi ka ko nung mabanggit siya, mabablock ito. Di ba? Nakikita niyan yung mga empleyado, ganyan. Mga sekretary, ganyan, di ba? Ano ibig ko sabihin, mga Banat Bay? Ako kasi, alam ko kung isang tao yung nagpapalakas lang, sumisip-sip lang, nambobola lang. Although, sinasakyan ko. Alam mo naman ako, hindi naman ako Parang sige, okay, pero alam ko yung karakas mo, bata. So, tinitingnan ko talaga yung karakas ng bawat isa sa kanila. Kung yung, alam mo yon kung yung nagsisinungaling ba. Pag pinitik mo ng tanong, nakikita mo kung kung nagsisinungaling. Ngayon, ikikwento ko sa inyo yung mga nalaman natin. Yun. Kaya dyan lang kayo, abang-abang kayo dahil marami tayong pag-uusapan dito sa interview namin na ito. At habang pinag-uusapan natin yan, i-discuss natin ngayon yung mga pangyayari after the NBI na paglusob nitong mga to sa NBI. Pag-uusapan natin yan unahin na natin itong si Attorney Topacio kasi ito, alam mo, nung pinanonood natin yung nakikipagdiskurso itong si Attorney Baligod doon sa NBI, siyempre, kalmado si Attorney Baligod. Si Attorney Baligod, chill. Para bang si Attorney Panelo yan. Chill lang siya. Pero nasa punto. Nasa, alam mo yun, yung talagang punto per punto. Tapos nung pumasok si Attorney Topacio, ang ganda ng kombinasyon nila. Chill si Attorney Baligod. Si Attorney Topacio, palusob. Talagang paatake. Naririnig yung mga side comments niya, di ba? Iba talaga to si Attorney Topacio. Pareho silang matikas, magkaiba sila ng diskarte at maganda yung kanilang kombinasyon, di ba? Ito si Attorney Topacio para bagang si Attorney Panelo, parang si Baligod, parang si Attorney Panelo, si Attorney Topacio, parang si Roque. Gago! Hindi. Walang masama doon yun ay maganda. Kung maalala ninyo, napakagandang kombinasyon yan nung panahon ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Ako alam ko sinadya ni Pangulong Duterte na kunin na spokesperson si
si Roque para talagang tandaan niyo si Roque hindi sumuporta kay Duterte noon, ha. Alam ko Grace po ba siya o Binay siya. Nakalimutan ko na pero alam ko hindi siya kay PRRD noong una pero kinuha siya ni PRRD kasi nga iba rin yung diskarte pag umaatake. Iba rin yung kay Panelo, iba rin yung katulad nung kay Roque. Parang ganyan, si Baligod, si Panelo, at etong si Topacio, parang si Roque. Ha? No pun intended, ha? Para lang malaman ninyo, ganun ang atake nila. Kaya eto, pakinggan natin si Atty. Topacio. Yung kahapon, pinakinggan natin yung kay Baligod. Eto naman kay Atty. Topacio. May mission yan eh. May agenda yan. Hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban ng gobyerno. Alam naman po natin lahat yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Kaya naawa nga ako doon sa mga kaibigan natin sa NBI. It has such a high degree of credibility and integrity, nawe-weaponize na at napapaboy na. In the same manner na napaboy ang DOJ, napaboy ang Ombudsman. Pati Blue Ribbon Committee, binaboy na nila. Puro kababuyan na lang po ang nangyari dito sa gobyernong ito. Grabe. Yan ang gusto kong bitaw. Pak! Baboy kong baboy. Attorney, kayo po ay nandoon bilang kinatawan or legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Tama po ba? Opo, tama po yun. Opo. Napanood ko po doon sa video ni former Congressman Mike Defensor kasi naka-video din siya doon sa loob habang yun nga ang pag-uusap. Nagkakaroon ng diskurso ang NBI at itong si Attorney Levy Baligod. Pwede nyo po bang mailahad muna, ano ba talaga yung nilalaman ng subpoena? Ano ba yung nakasaad doon na kanilang gagawin doon sa kanilang mga pinatawag? Opo, nakalagay po doon, klarong-klaro po. At least doon sa natanggap na subpoena ng aking kliyente, kasi dating Congressman at Secretary Mike Defensor, na yun po ay for background investigation and verification. Ngayon, nung nandoon na kami, iginigit nila na yun daw ay for background investigation and for credibility verification. Wala naman po kami nakita po na credibility, na yung word na credibility doon sa subpoena. At yan po ay mapapatunayan sapagkat kahapon pa lamang ay nagpadala na po ako ng kopya ng subpoena ni Ginoong Mike Defensor sa ating mga kaibigan sa media. So, kung ganun po nakalagay, background investigation and verification, ang i-verify po yung background. Ibig sabihin yung identity. Kung talagang sila ay mga Marines at kailan sila nag-serve as Marines. Katulad ng sinasabi nila sa kanilang affidavit. Ito unang revelasyon. Ha? Para ikikwento ko na kagad sa inyo yung mga revelasyon na naman natin. Nung tinanong natin, kasi yung sa mga ibang interview, kung sino-sino lang kung sino yung sasagot, siya ganito, kasi pwedeng mahaluan Di ba sinasabi nila, ay ilan lang ang sundalo dito, 8 lang, something like that. Di ba? Yung sinasabi ng ng mga ulul Ito, sabi ko inisa-isa ko, ganito, ipakilala nyo sarili ninyo, yung inyong pinanggalingan at kailan kayo nagsimula sa AFP. Isa-isa ho ito Inisa-isa ko ho. Tapos, ang sabi pa natin doon, kailan kayo nagsimula kay Saldico? At kailan kayo umalis? Kumpleto. Alam mo without a copy. Wala silang hawak. Wala silang, alam mo yon, talagang hindi nila hawak. Memorize nila kailan sila pumasok sa AFP, ano yung kanilang trabaho doon, at ano yung kanilang dahilan kung bakit naalis at bakit sila ngayon pumasok kay Saldico at kung kailan sila umalis kay Saldico. Kumpleto, memorize nila. Walang kodiko. Ganun katindi. Kaya ang sabi ko sa inyo, doon pa lang, you know that they're telling the truth. The truth. The truth ang puta. Sorry. Sorry naman. Apo doon yung credibility sapagkat kung ang isang ahensya na katulad ng Ombudsman ay didepende sa NBI na nasa ilalim nga po ng executive, nasaan ang independence ng Ombudsman? We have to differentiate between background investigation, yung ascertainment ng identity na iyan ay factual. Ikaw ba itong sinasabi mo kung ikaw si XYZ? Ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo as Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng Ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Malaking kabulastugan po yun. Malinaw yan Ulitin natin yung part na yon. Kung sinasabi mo kung ikaw si XYZ, ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo as Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng Ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Malaking kabulastugan po yun. Opo, attorney, sa tagal nyo po sa pagiging abogado, meron bang ganitong klase na ginagawa na credibility check ang NBI maliban dun sa verification? Wala po. Sapagkat kung kayo po ay nagre-reklamo, unang-una, ang mga
Marines po, yung 18, ay nagsagawa na po ng kanilang affidavit. Ito po ay sinumpaan at nakumpirma na po ng NBI noong kamakalawa, nung dumating doon yung abogadong ng notaryo ng kanilang affidavit, Yeah. na siya po ay tunay na abogado at Yeah. duly commissioned na notary public. Ayon. Ngayon, kung yun po ay affidavit na sinumpaan, it is entitled to full faith and credence on its face. Ibig sabihin, tatanggapin po natin yon kung hindi sasalungatin. Yeah. Opo. Wala pong ganon. Yung sa fiscal po, pag kayo nag-file ng complaint affidavit, ang hihingi na po sa inyong ID, yun pong credibility nyo, ang sasagot na po nun kung hindi kayo credible, ay yung itinuturo yung tao na gumawa ng krimen, katulad din na Sandro Marcos, sina Martin Romualdez, sina Yusek Bersamin, at ang Pangulong Marcos mismo. Yon. At doon na yan maghalimbawa ako sa mga ordinary, 'di ba? Sa fiscal, yung yung magpapatunay nun or magbabanggit nun na hindi yan credible, yung inaakusahan nung naghain ng kaso, tama ba? Tama po yun. Ang nangyari po rito, Ang galing mo talaga, Admar. Gago! NBI na ang tumatayong abogado noong mga inakusahan. Ito po ay highly improper sapagkat hindi po yan trabaho ng NBI kung merong nag-aakusa ng krimen. Bakit? Ang trabaho po nila, bagamat po nasa Ombudsman Act that the Ombudsman may enlist the aid, may request the aid of any agency sa pagtupad ng kanyang mandato bilang independent na investigative body, it only pertains to factual matters. Halimbawa, pagkuha ng mga dokumento, pag-testing ng mga, halimbawa, mga substances o ng forgery o pag-trace ng mga bank accounts o yung paper trail. Pero hindi po yung mag-determine ka using your discretion as to whether or not a witness is credible or not. Malaking kalokohan po yun. Opo. Nagigets ninyo, di ba yan yung sinasabi natin kahapon? Hindi naman ang NBI is to determine whether yung sinasabi ay totoo o hindi. Hindi ho yun. They're only investigate. Hindi ho dapat silang humuhusga. Ang problema nga ho, mga kababayan, yung director mismo, gumagaya sa yapak ni Remulla. Gago! Alam mo, yan ang problema eh. Sobrang mistake na nga yung ginawa ni BBM na maglagay siya ng isang politiko sa ombudsman. Inulit niya pa. Alam mo, ang isang politician, katulad na lang nito ni ombudsman, ombudsman Boying Remulla, magiging magiging politika lang lahat ng kanyang desisyon. Siyempre may kulay yan eh. Huwag tayo maglokohan. May kulay yan at yan po ay magdidesisyon according doon sa kanyang kulay. Ngayon, ang kulay niya, kasi pabago-bago kulay niyan eh. Sa totoo lang, ang mga Remulla, kung nasaan ang kapangyarihan, na doon ang kanilang kulay. Ngayon, ang kulay niyan, kulay ng dugo ni Marcos. Di natin alam kung puti o pula. Gago! Ganun din yung si Matibag. Si Matibag, dating PDP yan, tapos bumaligtad. Di ba? Tapos kung ano-ano sinabi niya kay BP Sara Duterte. So naturalmente may kulay yan. Pag may kulay ang isang nilagay mo dyan, lahat ng desisyon yan magkakaroon ng kulay, di ba? Na supposedly, dapat investigasyon lang ang kanilang gagawin. Pero hindi. Ang ginawa nila ay talagang para bagang sila na yung judge. Parang tumayo silang piskal. Ganun ang ginawa eh. They are trying to determine if there is a probable cause. Ano yun? Hindi nyo trabaho yan mga sir, mga ma'am. Para bagang ganire, ombudsman, sila yung piskal sa Digang Bayan, yung korte. Tapos ang kanilang galamay ay yung NBI bilang investigador. Parang ganyan din yan sa normal court. Yung RTC, tapos yung piskal, whether yan ay piskal doon sa DOJ o piskal yung particular na court na yon, na magsasabi, magdedetermine there is a probable cause. Then ang investigador yung PNP. The PNP investigator, hindi dapat nagsasabi, hindi, may kasalanan to. Hindi to legit. Si Tory lang ang gumawa niyan, kaya nga nababoy ang PNP. Gago! Hindi dapat ganon. Kasi nga, investigating body lang kayo, not the judicial part. Not even the fiscal, di ba? Or the ombudsman. Mali ang ginagawa ng NBI. Sorry ito saya, pasensya na po. Hindi rin, parte rin po ba kung verification check lang, maliban doon sa pagtatanong doon sa mismong mga pumirma sa affidavit, hindi ba sila pwedeng kumuha din ng NBI, mag-verify sila doon mismo sa agency naman, halimbawa sa militar. Di ba? Meron nang nilabas din na pahayag yung militar na hindi naman lahat doon sa 18 dating mga Marines, which is yun din naman yung unang nila sa joint affidavit na hindi naman lahat sa kanila Marines, karamihan sa kanila Marines, yung isa sundalo, Army, yung isa naman reservist. Attorney. Opo, tama po yun. At saka nakakatawa pa po, kasama Admar, with respect to my client.
si Secretary Defensor ba naman ay kailangan mo pang i-verify yung identity. Kaya nga, kung makikita niyo yung video, sinasabi ko, hindi niyo makilala na kung ito o hindi si Mike Defensor, lahat naman nakakakilala. So it is absurd. Yung with respect to the wife of Secretary Defensor, mga matindi akong abogado, ang gusto daw nilang malaman nung una, ay nung yung mga lumabas sa pahayag ay sapagkat may ginamit daw sasakyan doon na rehistrado sa pangalan ni Ginang Julie Defensor. Hindi ba nila makukuha sa LTO yun? Plate number lang naman yun. Kaya pinaglulunok ko talaga tayo nitong NBI. Pero bakit? Grabe, no? Pati yung asawa, yung mapakagandang asawa ni Congressman Mike Defensor, tinanong pa. Kasi nga, sabi nga, nasa pangalan daw niya. Ganun talaga minsan eh. Di ba? Minsan talagang asawa mo, alam naman hindi mo bigyan ng kasasakyan yan. Porkit ginamit yun, meron na siya agad kinalaman. Ano yun? At saka bakit mo pa, supposedly verification lang ha? Di ba? Pwede naman malaman. Tama, pwede malaman sa LTO. Po sila nasali kung halimbawa nagpagamit lang ng sasakyan, parte ba yon ng affidavit? Hindi ba yung mismong laman ng affidavit yung pag-usapan mismo? Hindi yung sino yung nagdala doon sa mga tao na ito, ganito, ganyan. Sino yung mga pati nga yung witness, Opo, tama po pati yung mga yun. abogadong nagnotaryo. Opo, tama po yun. Nililihis nila yung usapan. Hindi po kailangan yon in assessing yung affidavit. They should be confined to the to the four corners of the affidavit. Ngunit, alam naman natin ang pakay nitong mga ito, it is to harass and intimidate the witnesses. Alam niyo po, in the same manner that Jesus Crispin Remulla was appointed as ombudsman, ganito rin po yung ginawa kaya si Matibag ay ginawang NBI director. May mission yan eh. May agenda yan. Hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban ng gobyerno. Alam naman po natin lahat yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Kaya naawa nga ako doon sa mga kaibigan natin sa NBI. It has such a high degree of credibility and integrity nawe-weaponize na at nabababoy na in the same manner. Alam mo, maraming nanonood sa ating NBI at maraming professional dyan. Don't allow this. Sorry pero syempre, nadadamay lang kayo sa inyong direktor. Pero wag niyong payagan na ma-weaponize kayo sa politika. Di ba? Kasi sayang naman yung integridad ninyo. Unless, nawala na talaga. Ako hindi ako naniniwala na nawala ang integridad ng NBI. Dahil ito yung mga matitikas na abogado at alam nilang tama at mali. Alam nila, sigurado ako, 100% alam nila na mali ang ginagawa ng direktor nila. 100%. Alam nila yan. Alam nila na pinopoliticize. May narinig nga ako sabi, di umano sabi. Pwede ko ba chismis? Sige na nga. May narinig ako dyan sa loob kasi hindi nyo alam, binulsa ako ni Jack nun Hindi. May narinig ako nun, sabi. Hindi ang NBI ay si Director Matibag. Yun lang. Ibig sabihin, they have different sentiments with the new director na si Matibag. It doesn't, sabi nga parang it does not represent us. Yun ang sinabi. Which is, eto lang mga kababayan. I understand you know the truth. You know what is your job. But that is not the question. The real question is, are you going to stand up for the truth? Or you are going to allow it to happen? Kasi, I understand, mahirap. Pero, we need heroes right now. Diba? We need heroes right now that will stand up for the truth no matter what is the consequence. Marami nga sa inyo, pinupuri pa nga itong mga kasundaluhan na ito Itong mga ex-marines pinupuri ninyo dahil sa pagtayo. Sana hindi nyo lang puriin. Sana tumayo din kayo sa likod nila. Hindi patago, pero talagang manindigan para sa bayan. Kasi kung magpapagamit din kayo, wala kayong pinagkaiba sa direktor nyo. Yan ang totoo. Halimbawa, when a crime is happening and you're seeing it is a crime, tapos wala kayong ginawa, para na rin kayo ang nagnakaw o naggawa o nag-commit ng crime. So what would I mean? Sana lang tumayo po kayo at sabihin ninyo na hindi kayo magpapagamit. Ngayon, kung yan will cost your job or sana protektahan yung isa't isa para sa inyong paninindigan. Yun lang sa akin po. Napaboy ang DOJ, napaboy ang ombudsman. Pati Blue Ribbon Committee, binaboy na nila. Tama. Puro kababuyan na lang po ang nangyari dito sa gobyernong ito. Opo, meron po kayong nabanggit po, attorney, na first time yung marinig na meron ding sumpina ang ombudsman. Paano naman ito makaka-apekto? Nag-deputize sila na inutusan itong NBI maggawa ng ganito, tapos ipapatawag din sila sa ombudsman. Bakit hindi na lang pag-isahin?
Yun nga po, actually first time ko kaninang nalaman kay Atty. Baligod na may letter pala sila, may liham pala sila mula sa ombudsman na pareho ang pakay. Kaya nga po sabi ko malaking kapaliwan na itong ginagawang ito. This is intended to harass and intimidate and scare the witnesses. Parang pinapakita nila kasi di ba sinabi po ni Atty. Baligod na may next batch pa ng 10 mga dating mga tauhan ni Saldico na nag-deliver din ng baleta na lalabas. Parang sinasabi nila na pag kayo ay lumabas pa at kayo ay nagtestigo pa laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, ito sasapitin nyo, puro abala kayo, puro harassment kayo, puro pambibuisit ang gagawin sa inyo. Opo. Feeling ko yun din yun yung talagang purpose para yung mga susunod pa. Kasi ang purpose nila talagang to intimidate. Tinan mo, ginamit nila, wineponize yung ombudsman, wineponize yung NBI, lahat talaga ginamit, okay, para ma-intimidate itong mga nagsasalita. Kaya lang, ang pagkakamali nitong gobyerno to, kung napabaligtad nila si Gutesa, kasi ang balita, ito pala update lang kay Gutesa, ang siste, si Gutesa daw allegedly, actually sinabi naman na ni Defensor ito, parang kinausap. Umayos ka, huwag ka nang magsalita, lagot ang pamilya mo sa amin. Siyempre, si Gutesa naman, dahil sa, sabi ko nga, lahat na, madali, wag lang pamilya. Talagang, alam mo, matindi yung sinabi ng abogado dyan. Ng isang ex-marine, nung sinabi ko yan. Kasi sinabi ko yan Kasi di ba, si Gutesa, ganun na nangyari. Ito, sabi, nung kay Gutesa naman, so pumunta siya sa ibang bansa. Tapos, pumirma siya ng parang, iniiba niya yung kanyang statement before. Parang nag-retract siya ng statement niya before. Okay? At nandun, pinilit lang daw siya kung ano-ano. Okay? Ngayon, bakit di lumalabas yan? Ang sabi daw kasi, lalabas yan pag naharap na sa kaso yung mga tinuro niya, which is I think Martin Romualdez and Martin Romualdez. So ilalabas daw yun, yung retraction niya. Pero as of now, hindi pa. Okay? Ganun daw ang nangyari. So, kinausap nga daw siya ng asawa, according to dun sa kwento nila Congressman Mike, na kinausap daw at sinabing, ba't ka naman nag-retract? Sabi, kasi nga kayo na ang dinadali. Di ba? Tapos, tinanong ko ngayon yan doon sa mga ex-marine. Sabi ko sa kanila, mga boss, mga sir, naintindihan ko. Kasi ito ang katanungan ng taong bayan. Lagi kayong tinatanong ko, hanggang saan ba kayo maninindigan para sa bayan? At sabi ko nga, sa tingin ko, at sagot din ni Atty. Baligod, hanggang dulo. Diba? Tatapusin nyo itong laban na ito hanggang dulo. Ang tanong ko, paano kung ang inyong pamilya na ang tinakot? Kasi maintindihan ko Kung ikaw takutin, kaya mo lumaban. Pag ikaw ang binash, kaya mo lumaban. Pero pag pamilya na ang iyong tinakot, yan, medyo nagkakalambutan na ho dyan. Kasi talaga naman, di ba? Galawin mo ng lahat, wag lang ang pamilya. Talaga medyo maaano tayo dyan. Ito, matindi. Alam mo, sagot ng isa. Kami nagsasabi ng totoo. Kami, wala kaming ibang intention or something, wala kaming ibang motivation. Sinasabi namin ng totoo. Kami ang inyong anuhin. Pero pag dinali na ang aming pamilya, gulo na to. Hindi, totoo. Yan ang abangan ninyo. Ewan ko kung lalabas yan o lumabas na. Basta abangan ninyo yan. Yan ang sinabi nila. Talagang akala ko nga sasabihin pag pamilya na ang dinali, pag-iisipan na namin kung anong gagawin namin. Hindi, sabi, pag pamilya na ang ginulo, magkakasubukan tayo. Ay, sabi ko, malupit talaga ito mga to. Iba. Nagulat ako. Kasi ganun ang ginagawa Tingnan ninyo, sinasabi nga ni Atty. Topacio dito, ini-intimidate yung 18 para hindi pa lumabas yung iba. Marami pang lalabas pero ang problema kasi, again, di ba, tulad na sinabi ni Atty. Baligod, sinisecure muna yung mga pamilya. Sinisigurado muna na safety sila kasi sobrang demonyo ng gobyernong ito. Sobrang grabe ang ginagawa. Pero pong panayam naman, kinuha yung komento ni NBI Director. Sinasabi po ni NBI Director dito na si Attorney Melvin Matibag, ang sabi niya rito, yung daw mga individual na humarap sa NBI, hindi raw sumagot sa mga pagtatanong patungkol sa kanilang mga affidavit. Sabi pa niya rito, contradict daw ito sa earlier statement ni Baligod, Attorney Baligod, na handang makipag-cooperate ang mga ito sa NBI. Quote and quote, sabi ni Attorney Matibag, ang sinasabi nila, yung subpoena raw parang sa background check. Pero pag tinignan niyo po
natin yung subpoena, malinaw naman yung nakalagay na verification dahil doon sa joint affidavit na issue po nila. Dagdag pa niya rito, during investigation daw, inihayag daw ni Baligod na hindi lahat ng 18 individual ay dating mga Marines at sinasabi ngang dati daw Philippine Army yung isa at yung isa nga reservist. Which is nandun naman sa joint affidavit po, attorney, pero unahin ko muna yung sinabi niya na ang sinasabi nila yung subpoena raw parang background check, pero pag tiningnan niyo po natin yung subpoena, malinaw naman yung nakalagay doon sa na verification dahil doon po sa joint affidavit na issue po nila. Huwag kayong magpapaniwala dyan kay Matibag. Katulad ng sinabi ko, he was sent there for a reason. Yan. And the reason is para guluhin, para iharas. Hindi na po investigasyon yan. Grabe, diretsuhan. Diretsuhan, yan ang bitawan. Hindi, pero okay din yung si Atty. Baligod. Tama yung ginagawa niya. Tama rin ang ginagawa nito ni Atty. Topacio. Talagang bumibira siya. Harassment na yan, intimidasyon na yan. National Bureau of Intimidation na po ang ginawa dyan. Very clear po doon sa subpoena for background investigation and verification. Wala naman nakalagay na credibility investigation bago isisingit ng isang abogadong kengkoy doon na credibility verification daw. Nasaan ang word na credibility ron? Ipakita niya sa akin. Wala po eh. Niloloko lang tayo niyan. Sabihin niyo kay Matibag, ikwento niya sa pagong yung pinagsasabi niya. Baka hindi makinig yung pagong pag kinuwento niya doon. Gago! Atty. Topacio, huwag mo na pakwento sa pagong. Baka hindi pa makinig yung pagong. Maistorbo pa sa kinatutulugan niya. Wala po tayong panahon para makipagbulahan dito at makipaglukuhan sa kanya. Very clear po, sinabi ni Atty. Baligo doon, kung sinabi niya sa amin na tatanungin niyo sila tungkol doon sa affidavit, di sana dinala namin yung mga litrato, yung mga video, etc. Pero wala po talaga. Alam niyo, Atty. Matibag, hindi po mangmang ang mga Pilipino. Kitang-kita po. Huwag niyo nang guluhin. Walang naniniwala na sa administrasyon na to. Kasama na po kayo ron. Opo, ito nga pangalawa, sabi niya dito, so mayroon na nakaagad na diferensya doon, di ba? Sabi ni Matibag. Tapos doon pala, sinabit nilang dokumento, yung Army, reservist yung isa, hindi naman talaga siya Army. Pero, kumbaga, doon naman sa affidavit, gaya na nabanggit natin kanina, malinaw naman doon po na naka-indicate. So, possible ba hindi nabasa nila yung affidavit? Baka po, merong ibang substance na na-ingest si Atty. Matibag, kaya medyo naapektuhan ng kanyang comprehension. Kasi talaga naman po, alam nyo, do not take anything that guy says seriously. Talagang ang papel niyan ay para guluhin ang issue. Pre-judge na yan eh. Kaya nga po kami, ayaw na namin sumagot ng kahit ano. At sabi namin, pwede ba excuse na kami? Kasi wala po tayong panahon pagka alam nating tinatarantado na tayo. Bakit naman tayo makikipaglaro? Diba? Yeah. Opo. Pero saan po kaya ang tunay na laban dito, attorney? Kasi ang pinag-uusapan pa lang dito, yung sinasabi nila, yung verification, pati yung legitimacy noong nagnotaryo, pati nga yung bishop na naging witness, ipapatawag din. Kailan ba ay imbestigahan kung gaano katotoo itong sinasabi ng mga dating sundalo? Yun po yung tanong dito ng taong bayan kasi seryoso at sinasabi nga nila na marami din silang ebidensya at mga videos. Opo, hindi po imbestigahan yan. Huwag na kayong umasa. Kanina, tinatanong ko yung sa Special Action Unit, yung si Atty. Raimundo. Sabi nga ng aking kliyente na si Mike Defensor, you are investigating a non-crime. Bakit itong mga appliance ang iniimbestiga nyo? So, tinanong ko siya. Baligtad no? Hindi, tingnan mo yung logic sobrang baligtad di ba? Ikaw yung nag-aakusa. Sila yung nagsasabi, nakita namin yung crime na nangyayari. Ito kami mismo, witness dun sa crime na nangyari, nakita namin. Nagsumbong ka sa pulis. Sabi ng pulis, alika. Imbestigahan ka namin. Ha? Gago! Ito, ladies and gentlemen, common sense lang sa mga nakikinig na non-political dyan. Tanga ka na lang pag hindi mo nakita to. Tanga ka na lang talaga. Mantakin mo sabihin ba naman, ikaw na ngayon nagsusumbong, opo, nakita po namin. Kasi, sino ba nag-declare that merong nakawan? Marcos himself declared it. Mahiya naman kayo. Siya mismo nagsabi. Tapos, yung mismong inakusahan nila, si Saldico. Inakusahan nila, nagsalita. Tapos yung mga tauhan mismo ni Saldico na nagmudmud nung mga mali-mali tampera. By the way, highway May isang malupit na senador. Antindi ng natanggap na mali-maleta. Lago talaga ito sa asawa niya. Kung hindi dumating yung maleta sa asawa niya, saan niya dinala yun? Gago! Hindi niya madidinay At alam yung address na pinaghatiran Nabanggit dyan sa interview natin. Alam mismo doon sa address, hinatid. Tapos tinanong ko nga paano nyo nasusure na kanila nga yun? Kasi nakikita po nila mismo, minsan yung tao o minsan yung opisina may pangalan. Yung iba naman, talagang nakikipag-meeting kay Zaldico Tapos paglabas may daladalang paper bag.
Sa paper bag ata, umaabot ng 4 million to 5 million. Alam nyo, sabi ko nga, laki naman ng paper bag. Oo, malaki. Malaki yung mga paper bag eh. Malalaki daw talaga yung paper bag. Para syempre, mabibitbit. Hindi, kasi pagka sa mga mali-maleta, alam naman bitbit ng senador yung maleta. O bitbit nung isang congressman ng maleta. So paper bag. Pati doon sa Quadcom, pag pumapasok sila sa kamera, ang tindi, daladala nila yung mga paper bag. Sabi ko nga, ano yun, souvenir? Oh, nakikipag-meeting kay Zaldico, paglabas may daladala na. Kaya nga alam mo, tinanong ko nga sa kanila yan. Sabi ko, what made you decide not to come out? Bakit hindi pa dati noon? Kasi noon daw, sobrang baba. Kung meron man sila mga hinahatirang pera, hindi naman mali-malita, mababa. At ang alam nila talaga, negosyo ni Zaldico. Kasi negosyante naman si Zaldico. Talagang mayaman na negosyante si Zaldico. Yun ang sinabi nila. Kaya alam nila, yung mga noon pa, yung panahon ng hindi pa si Romualdez ang speaker, alam talaga nila negosyante na ito si Zaldico at may mga dinideliveran sila pero maliliit lang at paminsan-minsan lang, hindi yung regular. Pero nagpagtungtong daw ng administrasyon ni Marcos at ni Speaker Romualdez, naging regular na at mali-maleta na ang kanilang binibitbit at dinadala. Minsan pa nga ang sabi dyan, naku po, pati yung COMELEC, kung sino man yung commissioner na yun. Kinuwento, eto, si Zaldico, nakipag-meeting yung COMELEC. Kung sino man yung COMELEC na yun, nakipag-meeting. Tapos, sabi ko, bakit yung sinabing hinatiran? Nagbigay ba kayo mismo doon sa COMELEC ng maleta? Hindi. Alam mo, ginawa nila. Yung parehong sasakyan nila, sasakyan ng COMELEC at sasakyan ni Zaldico, nagtabi. Tapos doon, nilagay yung maleta. At ang lupit. Dalawang medium size. Na nagkakalaman ng magkano nga ba yung sinabi na basta malaki before and after the election. Merong deposit at merong balance. Ang lupit, di ba? Gago! Sabi ko nga, lupit nito. At ito ay nila, dokumentado po nila ito. Kaya nga. Tapos, ikaw yung nakakita nun, Ikaw mismo yung naka-witness nun. Ikaw yung driver nun. Sinabi mo, ay, may krimen dito. Sabi ba naman ng NBI, sige, imbestigahan namin kayo. Putang ina, shit. Alam mo kung bakit masama ito na precedence? Kasi paano pa magsasalita yung mga ibang witness sa mga krimen na ginagawa ng mga public official kung mga ganito na mga Marines ay iniipit ninyo? Paano pa? Wala silang nakuhang kakampi sa otoridad. Yung mismong otoridad ang nag-prosecute sa kanila. So kung ikaw ordinaryong mamamayan na may nakita kang krimen, bakit ka magsasalita kung alam mo na yung involved sa krimen ay mataas na tao? Tangina, pang pelikula lang to dati. Pero ngayon ganito nakatindi. Magising na ho tayo mga kababayan. Magising na po tayo. Sobra na ho ito. Krimen na ginagawa at may nagsumbong sa krimen, yung nagsumbong pa ang inuusig, ukininam. Gago! Sorry pero that's the reality of this. Kayo ba, pagkatapos yung investigahan ito, patatawag nyo? Hindi sila makasagot. Kung hindi pa namin tinulit, parang labas pa sa ilong. Sinabi, patatawag namin. Sabi ko, patatawag nyo ba yung mga sinusumbong? Bakit ito pinag-iinitan nyo? Huwag na po kayo pumasok sa NBI, sa National Bureau of Intimidation. At wala po tayong Grabe yun, National Bureau of Intimidation. Hindi ako nagsabi niyan. NBI, do you want it that way? Ako nagtatanong, kasi ako bakit ko laging kinakausap tong NBI? Kasi kilala ko itong mga ito Magagaling ho itong mga ito. May mga dignity. Sabi ko nga sa inyo sorry to say, huwag gumagagalit yung ibang mga kapulisan nating kaibigan nating kapulisan. Pero pagka nagkakabulilyaso na, nagkakaproblema na sa mga pulis, di ba? NBI na yung humahandle kasi nga they're professional. They're doing it the right way. They know how to handle evidence. Alam nyo ba, sa bansa natin, pasensya na, hindi po lahat maraming matinong pulis. Pero sa bansa natin, marami ang pulpol na pulis. Mali ang pag-handle nila ng ebidensya kaya nadidismiss ang kaso. Sorry wag ko kayo magagalit mga kapulisan, pero that's the real talk yan. Real talk po yan. Maraming pulis natin ang kulang sa aral, mali-mali ang pag-handle ng ebidensya, hindi ko alam kung sinasadya o sadyang tanga. Maraming ganun. At dahil dyan, nadidismiss ang mga kaso. Halimbawa, yung anak ng isang politician. Gago! Huling-huli mo na diniliberan Tapos dahil na mishandle lang yung ebidensya, na-dismiss yung kaso. Gago!
At hindi lang yan ang unang pagkakataon. Maraming pa hong ganyan. Hindi lang naibabalita ho. Pero itong mga NBI, marami ho sa kanila professional mag-handle ng ebidensya. Kasi nga po, ang requirement dyan, ang mga agent nila dyan, abogado o CPA, di ba? So, yung mga abogado dyan na talaga nasa field, yung mga agent nila, talaga namang kabisado yung batas. Napaka-importante niyan, criminal law. Napaka-importante niyan sa mga lawyer. So sila, kabisado talaga nila yung batas kung how to handle evidences, and they're really professional. Alam nyo, marami na po ang naging NBI director na napaka-professional. Etong huling NBI director ang talagang sumisira sa imahe ng NBI. Pasensya na po mga NBI ha. Nasisira talaga imahe ninyo dahil sa director ninyo. Sana ho magising-gising ho kayo. Hindi ko alam kung anong pwede ninyong gawin, pero pag nag-utos naman ng mali, panindigan nyo na lang. Tayuan ninyo, sabihin nyo, sir, I cannot do that. That is beyond our work. Di ba? Have the integrity. Di ba? Magkaroon tayo ng mga Daniel sa ating panahon. Kilala nyo si Daniel? Hindi si Daniel Padilla. Si Daniel at saka yung tatlo niyang kaibigan. Nakalimutan ko ng mga pangalang, hirap kasi. Di ba? Yung tatlo niyang kaibigan. Anong istorya nun? Di ba? Dahil sila ay mga Jew. Hindi po sila pwedeng mag-bow dun sa Baal. At challenge, di ba? May mga amuyong na nag-challenge to sa hari. Etong mga tao mo, hindi nagbabaw. Ting bla bla bla. O sa kanila, I think, I'm not sure kung sa kanya, sa alam ko doon sa hari magbabaw hindi nagbabaw itong si Daniel at yung tatlo niyang kaibigan. Challenge niya. O pang hindi magbabaw, papatayin. Alam mo, pwede namang sabihin ng tatlo, magbabaw na lang kami pero we will not worship you. Sasakyan ka lang namin, but we do not believe you. Pwedeng ganun Tama, mali. Pwede naman. Sabi ko nga, ang tanga-tanga naman ito. Hindi, totoo. Nung bata ko yan ang naisip ko Sabi ko, ang tanga-tanga naman ito. Pwede naman. Kasi nakikakwento yan. Napapanood namin yan sa television. Yung tatay ko, lagi kami pinapanood ng mga preaching So, napanood ko. Sabi ko, tanga naman. Pwede naman yan lukuhin Di ba? Yun yung pumasok sa utak ko. Sabi ko, pwede naman yan lukuhin. Hindi magbaw ka, pero hindi mo wino-worship. Di ba? Ganun ang papasok sa utak mo Pero iba kasi yung integrity. Standing for the truth. Yun ang importante dun At yung tatlo na yun, kasama si Daniel, tumayo. Hindi sila nagbow. They stood their ground and not worship the king. At dahil nga doon, pinatapon na sila. Sa leon at saka doon sa apoy. At doon makikita mo yung way of God to save those people who believe and stand for the truth. So what am I saying, mga taga-NBI? Yes, pare kayong ipatapon sa mga leon at saka sa apoy. Pero just stand on the truth. Someday, merong balik na maganda yan sa inyo. Alam mo, eto sabi ko nga sa inyo, ito yung labanan ng sabi nga, di ba? The battle is not just flesh and blood, but heavenly realms. Ibig sabihin nun, meron talagang labanan. People right now will be tested whether to stand on their ground for the truth or lie. Tandaan nyo ito mga kababayan galit ang Diyos sa mga false witness. Ano ibig sabihin nun? Ayaw ng Diyos na nagsisinungaling, ayaw ng Diyos ng ikaw ay nagsasabi ng iba tungkol sa iyong, o kasinungalingan tungkol sa iyong kapwa. You stand you stand on your ground. 'Di ba? Tumayo lang kayo sa katotohanan. Someday, God will vindicate you. Yun lang po, mga mensahe ko sa NBI. Kasi, or else, pag hindi kayo tumayo, tuluyan nang mabababoy at masisira ang NBI. Save the institution. Di ba? Tahan yan. Moro-moro lang po yan. Pampagulo na lang po yan. Opo, after nito, ipapatawag pa ba si Congressman Mike Defensor? Baka hindi pa nila kilala. Nakakatawa nga po, tinatanong ko sa abogadong babae hindi nyo makilala si Mike Defensor? Meron ba hindi nakakilala kay Mike Defensor? Duda pa kayo na itong tao na sa harap nyo ay hindi si Mike Defensor? Sabi nila, hindi po. Ano problema natin? Remember, that's the only purpose of the subpoena. To make sure and identify the person. Yun lang yun Wala nang iba. Pero in-interrogate na. Please na kami. Kasi alam naman nating lukuhan lang yun Bakit ka pa magbubos ng oras kung ang hindi maayos ang usapan? Opo, pa ba siya? May kinuha ba yung kanyang ID para i-xerox?
Hinuna po na litrato siguro, sabi ko nga, para matapos na lang, para tumahimik na lang kayo. Hindi, anong problema nyo? Hindi ba nila masesearch sa internet? Pag lumapat, tinight nila, sorry, lalapas yung mukha ng kliyente ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Sir Agmar, lukuhan na lang to para kami naglalaro roon. Wala po tayong panahong makipaglukuhan sa mga hindi matinong kausap. Nababanggit din ni Yuse Claire. Pwede rin nilang tanongin si Yuse Claire kung sino si Congressman Mike Defensor. Ewan ko kung si Atty. Matibag nanggaling sa kuweba, hindi pa, di ba? Dapat hindi nila kilala Secretary Defensor. Sabi nga sa iyo, nakakatawa lang talaga rito kung hindi mo lang tatawanan, ewan ko na. Ay nako, yan na nga po mga kababayan. Grabe ho talaga.